Hindi ko alam kung paanong sisimulan ang pag-share ng personal kong karanasan. Isang karanasang masasabi kong kahit hindi nakakatakot ay hindi naman pangkaraniwan at hindi naranasan ng nakararami. Hindi talaga ako magaling magkwento. Kaya sana pagpasensyahan niyo kung hindi man maayos ang pagkakasalaysay nito. Pero gusto ko pa rin itong ibahagi dahil pakiramdam ko may nag-uudyok sa akin na ikwento ito. Naniniwala akong may dahilan kung bakit kailangan kong i-share ang naging karanasan ko. At sana may mapulot kayong aral, pag-asa o inspirasyon mula rito kahit papaano. Lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya, both sides ng parents ko. Bata pa lang ako, nakalakihan ko na ang pagsisimba, kaya may pananampalataya naman ako sa Diyos. Pero hindi ko masasabing ganoon ako ka-devoted sa Kanya, lalo na dahil lumaki akong sakitin. May mga pagkakataong may diagnosis naman at gumagaling ako sa pamamagitan ng gamot. Pero pagkalipas ng 1 o 2 taon, may panibago na naman akong sakit. Dahil doon, nasanay na lang ako na may pinagdadaanan sa kalusugan. Gaya nga ng sabi ko kanina, lumaki ako sa relihiyosong pamilya. Wala akong alam tungkol sa NDE o yung near-death experience. Isang beses ko lang yatang narinig ang tungkol dito nang maipalabas ito sa TV noong bata pa ako. Pero hindi ko na inalam ang detalye dahil hindi naman ako interesado noon. Wala talaga akong ideya sa mga ganitong klaseng karanasan hanggang sa ako na mismo ang nakaranas. Noong July 2019, nakaranas ako ng anaphylaxis o anaphylactic reaction. Isang matinding allergic reaction na maaaring ikamatay kapag hindi agad naagapan. Sobrang nahirapan akong huminga at pakiramdam ko parang may matinding tumutusok sa aking dibdib. Dahil dito, isinugod ako sa ospital. Sa awa ng Diyos, nalagpasan ko ang pagsubok na yon. Pero makalipas lang ang 1 linggo, bandang 8:00 ng umaga, habang papunta ako sa kusina para uminom ng tubig, bigla na lang akong nawala ng malay. Pagmulat ko ng mga mata, pakiramdam ko para akong lantang gulay. Kita kong nagpapanik na ang pamilya ko, pero wala akong marinig. Malabo rin ang paningin ko. Si mama ko, paulit-ulit akong inaalog para magising. Nung medyo nakabawi na ako, ikinuwento ni mama na humihilik daw ako habang wala akong malay. Kaya raw kinabahan siya. Nag-search ako tungkol dyan at nalaman ko ang tungkol sa agonal breathing. Isang abnormal na uri ng paghinga na maaaring maranasan ng taong nasa kritikal na kondisyon, gaya ng mga nakakaranas ng cardiac arrest. Isa rin itong mahalagang senyales na ang isang tao ay maaaring nasa huling sandali na ng kanyang buhay. Hindi ko naman masasabi ng may kasiguraduhan na iyon na nga ang nangyari sa akin. Pero nung malaman ko ang tungkol dito, lalo kong na-realize kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ko. Lalo na't kagagaling ko pa lang sa anaphylactic shock 1 linggo lang bago mangyari ang insidenteng yun. Kaya alam ko na mahina pa talaga ang puso ko ng mga sandaling yun. Nakakagulat din kasi hindi nabagok ang ulo ko sa sahig. Nakalaylay lang ito sa isang baitang papunta sa kusina namin na medyo elevated kumpara sa sala. Hanggang ngayon nga iniisip ko pa rin kung paanong nangyaring eksaktong doon napunta ang ulo ko. O siguro dahil hindi ko pa talaga oras. Habang nasa biyahe kami papuntang ospital, doon ko lang lubos na na-realize ang nangyari sa akin. Dapat masaya ako kasi nagising pa ako. Pero napagtanto ko rin na disappointment ng naramdaman ko. Disappointed dahil buhay pa pala ako. Kasi noong habang wala akong malay, napunta ako sa isang paraiso. Isang sobrang liwanag na lugar. Alam mo yung parang hazy at nag-glow pa yung paligid dahil sa liwanag ng lugar. Pero hindi siya masakit sa mata. Hindi ko maipaliwanag ng eksakto.
Pero yun yung pinakamalapit na paglalarawan. Nagulat ako nang makita ko yung lolo ko ron. Hindi siya ganun katanda sa pagkakaalala ko noong namatay siya. Mas bata ang itsura niya doon at maaliwalas ang mukha niya. Gayunpaman, alam kong siya yun. Kahit wala siyang sinabing kahit ano at nakatingin lang siya sa akin sa may di kalayuan. Hindi rin siya lumapit sa akin. Pagkatapos noon, napatingin ako sa right side ko. May nakita akong dalawang nakasuot ng puting robe o damit na mahaba. Hindi ko sure kung mga babae ba sila o ano. Hindi ko kasi maaninag yung mga mukha nila kasi nagliliwanag lang din ang mga yun. Pero alam kong nakatingin sila sa akin. Nakatayo lang din sila at hindi nagsasalita. Pero pakiramdam ko, may gusto silang iparating. Alam mo yung pakiramdam na parang kilala ko sila o parang may connection kami kahit hindi ko naman maipaliwanag kung bakit. Pero ang hinding-hindi ko makakalimutan sa lahat ay ang naramdaman ko habang nandoon ako. Isang kapayapaang hindi ko kayang ipaliwanag ng buo. Parang nagmumula mismo sa kaibuturan ng puso ko. Napakagaan ang pakiramdam ko nun. Walang sakit, walang pag-aalala at wala ni katiting na bigat na daladala ko mula sa mundong ito. Para bang lumulutang ako sa sobrang saya at kapayapaan. Hindi po ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot Pero siguro kung may pinakamalapit na salitang maihahambing sa naramdaman ko noon, marahil ay iyon ang pakiramdam ng pagiging high. Ngunit higit na mas malinis at mas payapa yun. Naalala ko nung sinabi ni Jesus sa John chapter 14 na ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Hindi ko kailanman naranasan ng ganoong klaseng kapayapaan at kagalakan sa buhay ko. Kaya nang magising ako, nadismaya ako kasi ayoko nang bumalik dito sa mundo. Gusto ko na lang manatili sa lugar na yon. Pero pagkatapos ng July 2019 na yon, sunod-sunod pa rin ang mga pagsubok at kamalasan sa buhay. Kahit naranasan ko ang isang bagay na para sa akin ay tila isang sulyap sa kalangitan, pinili ko pa rin lumayo sa Diyos. Alam kong totoo siya, hindi kailanman nawala sa paniniwala ko yon. Pero masama ang loob ko sa Kanya. Okay lang nasabihan niyo akong mahina kasi totoo naman na kahit na naranasan ko na kung ano ang pakiramdam sa paraiso at ang maging malapit kung nasaan naroroon ang Diyos, ay napili ko pa rin lumayo sa Kanya. Aaminin ko na nilamon din talaga ako ng mga matitinding hamon sa buhay. Hindi ko maintindihan kasi kung bakit parang sunod-sunod ang sakit, hirap at kamalasan na dumarating sa buhay ko na para bang wala ng katapusan. Kaya kahit alam kong naroon siya, pinili kong talikuran siya dahil sa sama ng loob at mga tanong na wala akong makuhang sagot. Dito na ako unti-unting tumigil sa pagdarasal bago matulog. Kapag may mga hindi magandang nangyayari, hindi ko rin siya agad tinatawag o hinihinga ng tulong. Mas lumala pa yun nung hindi na ako nakakapagsimba dahil sa sakit ko. Mas lalo akong napalayo sa Kanya. At nang magsimula naman akong magnegosyo online, dito na rin ako nagsimulang bumili ng mga pampaswerte. Naisip ko noon na kung tila malas ako sa maraming aspeto ng buhay, sa relasyon, sa kalusugan, at sa iba pang bagay, baka sa financial na lang ako makabawi. Dahil doon, sinabi ko sa sarili ko na ibubuhos ko na lang ang lahat para umasenso sa negosyo. Nagsimula ang lahat nang bumili ako ng una kong Lucky Charm na bracelet. Hindi nagtagal, sa unang pagkakataon ay kumita ako ng 6 digits sa loob lang ng isang buwan. Dahil sa karanasang yon, lalo akong naniwala at unti-unting nahumaling sa pagbili ng iba't ibang uri ng Lucky Charms. Mga 1 taon matapos kong bilhin ang bracelet, sunod-sunod na namatay ang dalawa naming alagang aso. Bigla ko ring naalala na noong nagkaroon ako ng anaphylaxis, namatay rin kinabukasan ng alaga kong tuta. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko
na baka may hindi magandang mangyayari. Pagkatapos noon, sunod-sunod na nga ang mga kamalasang dumating. Noong una, ipinagsasawalang bahala ko lang dahil nga normal na sa akin ang magkasakit. Pero bigla na lang ding tumigil sa pagsusupply sa akin ng supplier ko ng best-selling item sa store ko. Kaya bumagsak ang benta. Buti na nga lang at nakapag-ipon ako bago pa yun nangyari. Doon naman ako nagsimulang bumili ng iba't ibang crystals na may kasamang mga panalangin mula sa tatawagin ko na lang practitioners. Kapansin-pansin noon na halos nagtitriple ang profit ng negosyo ko sa tuwing bibili ako ng mga Lucky Charms. Pero tumatagal lang yun ng 1 o 2 linggo. Tapos parang nawawala na ng epekto. Kaya napapabili na naman ako ng panibago. Habang lumalaki ang kita ko, napansin ko ring sunod-sunod na nagkakasakit ang mga alaga kong hayop. Yung bago kong alagang aso, madalas nang ma-admit sa vet. At ganun din yung mga pusa ko. Nagkakasakit sila. Pati nga rin kami. Naalala ko na halos tinamaan kaming lahat ng trangkaso ng sabay-sabay. Tapos matagal kaming naka-recover na para bang hindi normal na trangkaso ang dumapo sa amin. Sa puntong ito, ramdam ko na ang mga perang kinita ko ay paunti-unting nawawala. Pero hindi pa rin ako nakontento. Naghanap ako ng ibang practitioners. Doon ko na rin nagsimulang mapansin na parang may kasama kami sa bahay na hindi namin nakikita. May mga kakaibang pangyayari na halos araw-araw may nangyayaring aberya. Halimbawa, bigla na lang sabay na magkikislap-kislap yung mga ilaw namin sa kusina at sala. May mga pagkakataon din na kusang bumubukas ang steel door sa kusina kahit wala namang tao roon. Katabi lang ng kusina ang kwarto ko, kaya malinaw kong naririnig kapag bumubukas ang pinto roon. Minsan naman madaling araw, may naririnig akong nag-o-off ng switch. Bumabangon ako para tignan kung sino yon, pero wala akong nakikitang tao. Sa huli, umabot pa ako sa puntong humingi ako ng tulong sa isang taong nagsasabi na nagsasagawa daw siya ng witchcraft. Ayon sa kanya, ay isa raw siyang good witch at naniwala naman ako doon. Akala ko wala namang masama. Basta wala akong inaagrabyadong tao. Ang gusto ko lang, maging financially successful. Pero sa lahat ng mga nabili ko mula sa kanya, masasabi kong ang mga potions niya ang nagbigay sa akin ng pinakamabigat na pakiramdam. Noong panahon na yon, matindi ang depresyon ko. Kaya nang ialok niya ang pinakamahal niyang potion na sinasabing kayang i-reset ang destiny ko, nagpa siya akong subukan ito. Pagdating ng package na yon sa bahay, agad ko itong ginamit. Pabango pala yon. At naniniwala akong doon niya inilagay ang sinasabi niyang spell. Sobrang bango nito. Amoy mamahalin talaga. Paglabas ko ng kwarto papunta sa sala, biglang nag-iba ang kilos ng aso namin. Halos gusto niya akong sakmalin at kagatin. Sobrang nagulat ako nun. Kilalang kilala niya ako. At ako nga ang nagpapakain sa kanya. Pero yun lang ang pagkakataon na nakita ko siyang ganun ka-agresibo sa akin. Paulit-ulit niya akong tinatahulan. Paikot-ikot siya sa sala na para bang balisang balisa. Ilang beses pang nag-scrunch ang ilong niya sa galit o yung parang sumisinga-singa. Para siyang asong hindi ako kilala. Noong mga sandaling yun, sobrang kinakabahan na ako. Maya-maya, naaalala ko ang pabango. Iba talaga ang pakiramdam ko nun. Kaya naman dali-dali akong bumalik sa kwarto. Kinuha ko yung buong bote. Pagkatapos ay itinapon ko. Agad ko ring hinugasan ang bahagi ng katawan ko kung saan ko ito in-spray. Pagbalik ko sa sala, kalmado na ulit ang aso namin na para bang walang nangyari. Napakabilis ng pagbabago ng ugali niya. Nangyari ito mga bandang 2023 kaya hindi ko na matandaan ang lahat ng detalye. Pero mula naman noon, hindi ko na siya ulit nakitang ganoon ka-agresibo sa akin. Isang beses lang talagang nangyari yun. At iyon nga ay ang araw na ginamit ko yung potion na yon. Pagkatapos ng nangyari sa akin,
doon na ako nagpasyang itigil na ang pagtangkilik sa kanya. Pero sa isip ko noon, huli na ang lahat. Pakiramdam ko, may mga evil spirit nang nananatili sa bahay namin mula pa noong mga panahon na yon. Late ko na rin nalaman na ayon sa teachings ng mga exorcist priest, na kapag humingi ka ng pabor o tulong sa mga evil spirits, ay lagi yang may kapalit at kung minsan pa nga kahit sarili mo pang buhay. Habang lumilipas ang panahon, napansin kong unti-unti akong nagkakaroon ng mga evil thoughts, pati na rin ng mga kaisipan na wakasan na ang sarili kong buhay. Tuwing iniisip ko ang Diyos, bigla na lang pumapasok sa isip ko ang mga blasphemous thoughts laban sa Kanya. Mga kaisipang alam kong hindi ko naman sinasadya at labis akong nababagabag dahil dito. Hanggang dumating ang summer ng 2025. Ang akala kong pinakamalala kong sakit ay may mas ilalala pa pala. Dumating pa nga sa punto na gusto ko nang magpatingin sa psychic o sa medium. Umaasang baka may maipaliwanag sila sa mga nararanasan ko sa buhay o kung bakit ako sakitin. Kasabay nito, may paulit-ulit na maliit na boses sa isip ko na nagpapaalala ng tungkol sa holy water na nakastuck sa bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit yun ang laging pumapasok sa isip ko. Kaya tuwing iniisip ko yun, binabaliwala ko lang. Pagdating ng Holy Week, bandang 2:00 ng madaling araw, nanaginip ako na may babaeng sumasakal sa akin. Nakakatakot ang kanyang itsura at ramdam na ramdam ko ang matinding galit niya sa akin. Sa awa ng Diyos, naalala kong banggitin ang pangalan ni Jesus Christ at doon ako biglang nagising. Kahit nanginginig ako sa takot noon, tinignan ko ang phone ko. Doon ko lang napagtanto na Good Friday pala noon. Naaalala ko rin noon yung mga narinig ko mula sa mga practitioners na naniniwala daw silang mas aktibo ang masasamang espiritu mula Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria. Dahil naniniwala sila na yun ang panahon na patay si Jesus. Simula noon, nagpasya na akong magbalik loob sa Diyos. At isa sa hindi ko malilimutang karanasan matapos ang pagbabalik loob ko ay ang isang panaginip tungkol sa mahal na birhen. Sa panaginip na yon, nang hawakan ko ang kanyang rebulto, naramdaman ko na parang may dumaloy na kuryente sa kamay ko. Pagkagising ko nun ay tumutulo na lang ang mga luha ko. Kahit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ang tanging alam ko ay napakalalim ng kapayapaang nararamdaman ko nun. Isang kapayapaang mahirap ilarawan sa salita. Katulad noon nung naramdaman ko nung napunta ako sa isang paraiso. May isa ding bahagi ng panaginip na yon ang matagal kong hindi naunawaan. Isang puting leon ang tila gumabay sa akin papunta sa mahal na birhen. Hindi ko maintindihan kung bakit puting leon ang nakita ko o kung ano ang kahulugan nito. Sa isip ko noon, bakit sa lahat ng hayop ay iyon pa? Lumipas ang halos 8 buwan bago ko nalaman ang tungkol sa Lion of Judah. Isa sa mga titulo ni Jesus Christ sa Biblia. Nang malaman ko yun, doon ko lang naalala ang panaginip ko. Sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali at desisyong ginawa ko noon, nakita ko pa rin ang kabutihan at awa ng Diyos sa buhay ko. At naniniwala rin ako na hindi bastang nagkataon lang na ang bahay namin ang napili ng aming cluster para pagdausan ng Holy Mass. Kasi sa tanang buhay ko, iyon lang ang unang pagkakataon na nangyari yon. Hindi naman kasi karaniwan na nagbabahay-bahay ang mga pari para magdaos ng banal na misa. Maliban na lang kung may espesyal na kahilingan ng isang pamilya. Kaya naman nung mangyari yun sa amin, hindi ko maiwasang isipin na ang Diyos na mismo ang lumalapit sa akin. Ilang araw pagkatapos ng misa, napansin ko na unti-unti nang nawawala ang kakaibang pangyayari na dati naming nararanasan sa kusina. Tumigil na rin ang kusang pagpapatay-sindi ng ilaw at ang mga pagbukas-bukas ng pintuan sa kusina. Para sa akin, isa yon sa mga sandaling lalo kong naramdaman ang presensya at pagkilos ng Diyos sa aming tahanan.
lalong-lalo na sa aking buhay. Sa kabila ng lahat ng aking pagkakamali at pagkaligaw, mas lalo kong naunawaan na gaano man ako kalayo sa Diyos ay hindi niya ako kailanman pinabayaan. Patuloy niya akong tinatawag pabalik sa Kanya at ipinapaalala na ang Kanyang awa ay mas dakila kaysa sa aking mga kasalanan at mga pagkukulang. Kailangan ko lang lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba, magsisi ng taos-puso at magtiwala sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at awa. Itinapon ko ang lahat ng Lucky Charms, crystals at iba pang mga bagay na dati kong pinaniniwalaan. Nagsimula na rin akong magbasa ng Bible, nakinig ng worship songs at magdasal ng Holy Rosary. Mga bagay na dati kong hindi ginagawa kahit lumaki naman akong may relihiyon. May mga pagkakataon na habang nagdadasal ako ng rosaryo, may mga bahagi ng katawan ko na bigla na lang umiinit. Sobrang init na hindi ko maipaliwanag. Naaalala ko rin ng isang paliwanag na narinig ko mula sa isang exorcist priest tungkol sa ilang taong nag-uulat ng mga ganitong karanasan sa konteksto ng spiritual oppression. Hindi ko naman masasabing iyon nga ang nangyayari sa akin, pero dahil sa naranasan ko, mas lalo akong naging seryoso sa panalangin at sa aking pananampalataya. Unti-unti naman nang bumuti ang kalagayan ko, lalo na ang aking mental health. Sa lahat ng pagbabagong nararanasan ko, ito marahil ang pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil unti-unti niyang pinalitan ang takot at depresyon ko ng kapayapaan at pag-asa. Pero hindi pa pala doon natatapos ang karanasang hindi ko maipaliwanag. Isang araw habang nagbabahagi ako ng maikling testimony online sa isang social media app tungkol sa paniniwala kong buhay ang ating Panginoong Hesukristo, bigla akong nakarinig ng isang boses ng lalaking galit na pasigaw na nagsabing, "Shut up!" Sa karanasan ko, ang boses niya ay parang nanggagaling sa loob ng isang kuweba. Malalim pero punong-puno ng galit. Napatingin agad ako sa gilid ko, kahit alam kong wala namang ibang tao sa kwarto. Ilang sandali akong natigilan. Sinusubukan kong intindihin ang nangyari at kung saan nanggaling ang boses na yon. Ang ikinagulat ko, sa halip na matakot, ay mas nangibabaw ang pananampalataya ko sa Diyos. Sa totoo lang, parang proud pa nga ako sa sarili ko noong mga sandaling yun. Kasi nagawa ko siyang mairita sa pamamagitan ng aking preaching. Pero napansin ko na sa mga panaginip naman, doon ako madalas nakakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. Halos gabi-gabi na akong binabangungot. Dahil dito, nagpa siya akong magsuot ng scapular. Lalo na't may ekstrang dala si mama mula sa pilgrimage nila. Ilang linggo matapos kong isuot yun, may mga pagkakataong bigla na lang pumapasok sa isip ko ang matinding pagnanais na alisin ang scapular. Tuwing mangyayari yun, binabaliwala ko lang. Isang araw habang nagsiscroll ako sa social media at nanonood ng isang vlog ng mga paborito kong content creator na wala namang kinalaman sa relihiyon, bigla akong nakaranas ng isang bagay na nagbigay ng takot sa akin. Para bang may isang matinding galit na pumasok sa isip ko. Alam kong hindi ko sariling pag-iisip yun, pero hindi ko makontrol. Ang pumasok sa isip ko noon ay kailangan ko raw pigtasin yung suot kong scapular. Nasa isip ko pa noon yung forma ni Incredible Hulk na para bang nangungunot yung mukha ko sa galit at yung dalawang kamay ay pilit na sinisira yung damit niya hanggang sa mapunit. Ganun na ganun. Pero instead na damit ay ang string ng scapular ang gusto niyang pigtasin. Ang hirap ipaliwanag pero ang mga kaisipang yon ay hindi ko naramdaman na parang sarili kong iniisip. Para bang may ibang kamalayan na pilit sumisingit sa isip ko. Yung tipong nawawalan ako ng kontrol sa sarili kong pag-iisip. Hindi ko alam kung paano itong ipapaliwanag. Pero parang ang isip ko noon ay parang hindi na lang sa akin. Nakatulala lang ako habang sinusubukang unawain ang nangyayari. Ilang segundo lang ang lahat ng yon. Pero iyon na marahil ang pinaka nakakatakot na karanasan na napagdaanan ko. Dalawa lang ang naiisip kong posibleng paliwanag.
Kung hindi ako nababaliw, takot akong baka napoposes na pala ako. Simula noon ay mas lalo ko pang inaraw-araw ang pagbabasa ng Bible at Rosary. Pero kahit pagkatapos noon, gabi-gabi pa rin akong binabangungot. Sa karanasan ko, pakiramdam ko ay bumabalik na naman ang kakaibang presensya sa bahay. Hindi na tulad ng dati, na kusang nagbubukas at nagsasara ang steel door. Sa halip ay may mga pangyayari na iniisip naming parang may doppelganger na sa bahay. Hanggang isang araw, bigla na lang pumasok sa isip ko ang tungkol sa adorasyon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang adorasyon o Eucharistic adoration sa simbahang Katolika ay ang tahimik na pagsamba at pagbibigay-pugay kay Hesukristo sa totoong presensya niya na nasa Holy Eucharist. Dahil nga mahirap para sa akin ang lumabas dahil sa sakit ko, hindi ako makapunta ng personal sa isang adorasyon chapel. Kaya naghanap ako sa YouTube ng isang live stream ng Eucharistic adoration. Sa unang pagkakataon ay iniwan kong nakaplay ito malapit sa kama ko habang natutulog. Noong gabing yun, nagising akong basang-basa ng pawis at nanginginig ng husto na para bang kinukumbulsyon ako. Kahit hindi naman ako giniginaw. Napatingin ako bigla sa adorasyon at alam kong dahil iyon doon. At simula rin noon ay para bang may naalis na napakabigat na pasanin sa aking balikat. Unti-unti na ring nabawasan ang mga bangungot ko. Paminsan-minsan ay nararanasan ko pa rin sila, pero hindi na kasing tindi at kasing dalas ng dati. Tinry ko rin itong ilagay sa altar namin kahit saglit lang, at unti-unti nang nawala ang mga pangyayari na inaakala naming may kinalaman sa doppelganger. Dahil sa karanasang yon, lalo akong naengganyong magsaliksik tungkol sa Holy Eucharist. Habang nagsisearch ako, doon ko nalaman na marami na palang naitalang mga pangyayari na tinatawag na Eucharistic miracles. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula noon, at isang pinakamalaking pagbabagong ipinagpapasalamat ko ay ang pagkawala ng mga suicidal thoughts ko. Kung ma-depressed man ako, ay hanggang doon lang yun, at hindi na appealing sa akin ang mag-unalive sa sarili. Hindi na rin ako nakakarinig ng mga boses na tulad ng nararanasan ko noon, at hindi na rin naulit ang mga karanasan na pakiramdam ko ay para bang may pilit na nagmamanipula ng isip ko. Unti-unti na rin bumuti ang aking pisikal na kalagayan. Hindi pa man ako lubusang gumagaling, pero masasabi kong ang pinakamalaking himalang natanggap ko ay ang aking conversion. Hindi ko akalaing darating ang araw na magiging ganito katatag ang pananampalataya ko sa Diyos nang higit-higit pa kaysa sa dati. At sa tuwing pakiramdam ko muli na naman akong ginagambala nila, alam ko na kung saan ako kakapit. Sa aking karanasan, ang pinakamalaking sandata ko ay ang taus-pusong pananampalataya sa Diyos. Ang pagbabasa ng Biblia, pagdarasal ng Holy Rosary, at ang aking Eucharistic adoration. Naniniwala din ako na unti-unting ipinapahayag ng Diyos sa akin kung bakit niya hinayaang pagdaanan ko ang lahat ng aking paghihirap. At sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan, ay ito rin marahil ang pinakamalaking biyayang natanggap ko. Ang mapagtantong walang pagdurusang hinahayaan ng Diyos na mawalan ng saysay. Hindi man madaling pasanin ang krus na ipinagkatiwala sa akin, pero sa kaibuturan ng puso ko, naroon ang isang kapayapaan na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa pagbabalik tanaw ko, marami akong naging desisyon na pinagsisisihan ko. Hinanap ko ang kasagutan at tagumpay sa mga bagay na hindi naman pala sa Diyos nanggagaling. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ko natagpuan sa Lucky Charms, crystals, potion o anumang ritual. Natagpuan ko lamang ito kay Hesukristo. Marami pa akong mga karanasan na hindi ko naisama rito. May mga pagkakataon na sa aking karanasan, narinig ko ang tinig ng Diyos at naramdaman ko ang kanyang presensya sa paraang mahirap ilarawan sa salita. May mga sandaling hindi ko maipaliwanag kung paano, pero ramdam na ramdam ko ang kanyang kapayapaan at ang kanyang pagmamahal.
Kung may isang bagay man akong masasabi mula sa lahat ng aking pinagdaanan, iyon ay ang napakalaki ng pagkakaiba ng presensya ng Diyos kumpara sa mga karanasang itinuturing kong may kaugnayan sa kasamaan. Meron din iba pang mga pangyayari na hanggang ngayon ay nananatiling misteryo sa akin. Hindi ito madaling ipaliwanag, pero kapag naranasan mo na, maiintindihan mo rin kung bakit hindi ko na ito malilimutan habang nabubuhay ako. Hindi ko ibinabahagi ang lahat ng ito para ipilit ang aking paniniwala o ang aking relihiyon sa kung sino man. Ikinukwento ko lamang ang sarili kong karanasan, ang mga aral na natutunan ko sa buhay, at kung paanong sa tulong ng Diyos, nalampasan ko ang mga espiritual na pagsubok. Kung may isang bagay man akong gustong ipaabot, iyon ay sana huwag natin ipagpalit ang ating espiritual na buhay sa mga pansamantalang tagumpay. Magandang araw po, Boss Kira. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Easy. Bale, dito ko palang ilalabas ang karanasan kong ito. Bukod sa asawa kong nandyan pa rin, kahit sobrang hirap ng naging sitwasyon niya nung mga panahon na naranasan ko tong ikukwento ko sa inyo. Simulan po natin noong January 2024. Isa lang akong pangkaraniwang ama ng tahanan na ginagawa ang lahat para sa pamilya. Grind dito, grind doon, hanggang sa hindi ko namamalayan ay napapabayaan ko na pala ang sarili ko. Kulang na sa tulog, kulang sa pagkain, basta focus lang ako sa goal ko na mapagaan ang bawat araw na dumadaan sa amin. Nga pala, buy and sell ako ng mga panahon na yon, hanggang sa bumigay ang mental health ko. Lahat ng mga desisyon ko ay hindi na pag-isipan. Hanggang sa isang araw, iba na yung nakikita ko. Parang lahat na ng bagay ay nangyayari dahil sa akin. Tapos naramdaman ko na parang biglang nagbago. Parang lahat na ng tao ay hinahanap ako o binabantayan. Hindi ako nagdadrugs ha. Siguro dala na lang din ang hirap ng buhay. Gustong gusto kong makaahon. Sa sobrang kagustuhan kong makaahon, halos hindi na ako magpahinga. Sabayan pa na walang suportang nanggagaling sa pamilya. Ito, one time na naglalakad ako sa kalsada sa may Binyan, Laguna, nakasalubong ko yung money vendor na nakatingin sa akin. Nakangiti pa. Tapos bigla siyang naglabas ng radyo. Yung radyo ng mga gwardya. Naalarma ako. Kaya naman tumakbo ko. Hanggang sa napunta ako sa isang masukal na lugar na napakaraming putakte. Pinagkakagat ako ng mga insekto. Siguro mga 3 kagat yung napuruhan ako. Tapos biglang nagliwanag yung taas. Maya-maya pa, bigla ring nawala. Nagtaka ko nun kasi biglang parang walang nangyari. Nagpatuloy ang araw. Maraming nangyari. Punta dito, lakad dun, hanggang sa maggabi na. Hinahanap na ako ng buong pamilya ko, mga tropa at kaibigan. Tapos napadaan ako sa kahabaan ng highway ng Binyan, malapit sa pavilion. May police mobile dun. Tapos bigla ba namang may bumulong sa akin na ang sabi "Di ba galit ka sa mga pulis? Basagin mo yung sasakyan." Nagulat din ako dun kasi ginawa ko nga. Nabasag yung windshield ng sasakyan nila sa lakas ng suntok ko gamit ang kamao. Tapos may mga lumapit na sa akin ng mga city marshal. Pinagmumura nila ako at takmang poposasan na. Lumaban ako. Pinagsusuntok ko sila. Ang ipinagtataka ko nun para bang may ibang kumukontrol sa akin. Kasi alam kong hindi tama yung ginagawa ko nun. Sa pagpupumiglas at panlalaban ko sa kanila ay nakatakbo ko. Natakbuhan ko sila. Makalipas ang ilang minuto, may mga kasama na silang mga pulis. Nahuli nila ako, pinusasan at isinakay sa mobil. Pagdating sa police station, ay pinaupo nila ako. Tapos bigla akong sinuntok ng isang pulis gamit ang isang bullring na patulis. Agad na bumulwak ang dugo sa aking kilay.
Tapos nagulat na naman ako nang biglang gumalaw ang katawan ko at ginantihan ko rin ng suntok yung pulis na yon. Agad siyang natumba at kung hindi siya nasalo ng ibang pulis ay malamang na nabagok ang ulo niya sa flooring ng station. Pagkatapos nun ay tumakbo ulit ako. Tinalon ko ang bakod na sa tingin ko nasa mga 5 feet ang taas. Matapos ang maikling habulan ay na-corner nila ako sa munisipyo. 3 pulis na ang mga nakatutok ang baril sa akin, kaya tinakpan ko na lang ang mukha ko noon. Hindi ko alam pero habang sabay-sabay silang sumusuntok sa akin ay para ba akong may baluti. Hindi ko ramdam yung bawat pananakit nila. Kaya natatawa pa ako hanggang sa gumamit na sila ng tubo at kanya-kanyang sinturon. Kahit salubungan nila akong sinusuntok sa panga ay parang wala lang sa akin. Patuloy pa rin ako sa pagtawa. Dahil doon pinusasan na nila ako. Pinadapa sa ampra at saka hinampas ng tubo ang talampakan ko ng 5 beses. Doon ay may naramdaman na ako dahil buto na yung hinahampas nila. Nga pala, yung ampra po ay yung police mobile pero open yon na para bang jeep style. So balik tayo. Pagkatapos ng 5 hampas ay dumating na ang pamilya ng mga kaibigan ko doon. Doon ko muling narinig ang mga boses. Sabi sa'yo hindi baliw yan Sabay nagtatawanan pa sila. Iba-ibang mga boses. May maliliit, may malalaki. Pagkatapos ng pangyayari na yon ay ikinulong na nila ako. So forward na po tayo. Sa first day ko sa loob ng kulungan, kasi gabi nun. Nakatulog ako sa loob. Nanaginip ako. May isang matandang nakaupo sa isang upuan. May kausap siya pero hindi ko nakikita kung sino. Narinig ko yung sinasabi niya. Paanong di babagsak yung sinuntok niyan? Ang lakas ng kapangyarihan na ikinarga ko. Tapos nagising ako noon. Matinding lungkot ang naramdaman ko paggising ko. Pero parang wala pa rin ako sa wisyo. Iniisip ko noon kung dadalawin ba ako ng pamilya ko o hindi. Hanggang sa sumapit na ang linggo. Wala pa rin. Wala pa rin dumadalaw sa akin. Meron akong kasamang isang preso. Matanda na siya. Naka-semikalbo at puti-puti na ang buhok. Parang hinihika nga siya na parehas sa namatay kong lolo. Lagi ko siyang pinagmamasdan hanggang sa lumapit siya sa akin. Tapos ang sabi niya, "Ano apo, akala mo wala kang dalaw no?" Nagulat ako nang sabihin niya yon. Tapos sabi niya, "Andito rin ang papa mo." Tapos tumalikod na siya. Pagkatapos nun, pumasok ako sa ilalim ng tarima. Naiyak ako nun. Ang iba naman ay nag-uusap at sinasabi na namimiss na daw nung bata yung tatay niya. At ang sabi pa nila, "Lumabas ka na dyan. Andito kami. May kuya ka dito. Ninong, lolo, kaming bahala sa'yo." Makalipas ang 1 oras, lumabas na ako mula sa ilalim ng tarima. Nakipagkwentuhan ako sa ibang kasama ko sa loob. Tapos may naupong lalaki sa harap ko. Bigla niya akong tinapik. Yun yung kasamahan namin sa loob na na-stroke. Hindi siya nakakapagsalita. Pero nagulat ako kasi nasabi niya na, "Yan ang papa mo." Nung una binaliwala ko lang hanggang sa napapansin ko na yung tao na yun ay nagpapalipat-lipat ng pwesto nang hindi tumatayo. Siya lang ang nakakagawa nun kasi bawal nang basta-bastang kumilos sa loob ng kulungan. Tapos nagulat na lang din ako na biglang nakahiga na siya sa ilalim ng tarima. May foam pa nga siyang gamit-gamit. Nakapikit siya pero kita ko kahit sarado yung mata niya na umiikot-ikot yung eyeballs niya na para ba siyang nagbabantay pa rin sa paligid niya. Hanggang sa tinawag niya na akong anak. Isang gabi, nakahiga ako sa gitna ng selda habang nanonood ng TV. May lumapit sa akin na lalaki, kasing edad ko. Sabi niya, "Huwag kang pakakampante dito. Di lahat ng tao dito maganda ang tingin sa'yo."
Tapos yung lalaking sinasabing papa ko ay may ibinatong papel na may drawing na lalaki at babaeng Muslim. Tapos biglang parang may malalaking bell na tumunog at umingay ang paligid na para bang may nagaganap na kasal. Naligo na ako nun kahit bawal. Di nila ako napigilan. Paglabas ko ay naupo na muna ako. Balisa ako nun. Parang sasabog ako sa galit. Naiisip ko na parang sila ang dahilan kung bakit ako nandito sa ganitong sitwasyon. Nang bigla na namang nagbago ang pangyayari sa paligid ko. Biglang parang pinapahirapan nila ang mga kasama ko sa loob. Pinapakain ng uod na nasa mangkok. Pero masaya pa silang nagtatawanan. At ang sabi sa akin ng isa, tulungan ko raw silang makaalis doon sa libingan ng mga buhay. Agad akong napatayo nun. Pinagsusuntok ko yung mga namamahala. 2 lang naman yung tinamaan ko. Tapos agad nila akong pinusasan. Tumagal yun ng mga 5 minuto. Pagkatapos nun, pumasok na ulit ako sa ilalim ng tarima. Nahiga ako ron. Tapos itinapat nila sa akin ang electric fan. Paggising ko, umaga na. Humingi ako ng pasensya doon sa BOD at doon sa hepe na nasuntok ko. Naintindihan naman nila ang kalagayan ko. Tapos kinabukasan nun, nakalaya na ako. Pero still, ganoon pa rin ako. Unstable pa rin ang pag-iisip ko. Pagka-release sa akin, diniretso na ako sa rehab ng pamilya ko. At mas lumala pa ang nangyari sa akin. Naranasan ko sa unang gabi ko pa lang doon sa rehab, hindi ako pinatatahimik ng kung sino man o kung ano man yung bumubulong sa akin. May isa akong kasama sa kwarto na parang demonyo magsalita at kumilos. Siya lang ang gising nun pagpasok ko sa kwarto. Nga pala sa Tagaytay Rehab to, Boss Kira, kaya malamig. Nung iwan na ako ng staff, biglang bumangon si Efren. Siya yung may sakit sa pag-iisip na parang inaalihan ng demonyo. Nagsalita siya nun habang nakatingin sa akin. Sabi niya, andito na raw ang anak ng Diyos. Matalas yung pagkakatingin niya sa akin. Hindi ko lang siya pinansin. Nahiga na muna ako at natulog. Pero maya't maya rin akong nagigising noon. Pawis na pawis ako kahit napakalamig naman doon. Tapos itong si Efren, nagsasalita ng Latin. Sobrang nakakakilabot. Kinaumagahan nun, naging maayos naman ang lahat. Nililibang ko ang sarili ko sa pang-araw-araw na inilalagi ko doon. Hanggang sa naging kaklose ko yung isang kasamahan namin doon, si Alfredo. Matangkad siya at nasa 40 mahigit na ang edad. At kung susumahin, hindi uubra si Alden sa postura nito. Nakakimpi yung buhok niya na malambot. Maganda rin yung pangangatawan niya. Lagi niya akong binibigyan ng tinapay na bigay ng mga anak niyang dumadalaw sa kanya. Sabi niya sa akin na bukod daw sa 2 niyang anak, ay may 5 pa siyang anak. 6 daw talaga yon. Namatay lang daw yung bunso. Kami sa pamilya, Boss Kira, 5 kaming magkakapatid. Bale, 6 din talaga. Namatay lang yung bunso namin pagkapanganak pa lang sa kanya. Nung sabihin sa akin yun ni Alfredo, parang lumabas lang yun sa kabilang tenga ko. Hanggang sa ipinakita niya sa akin yung tattoo niyang Hesukristo. Pero umiiyak yung tattoo niya. So tinanong ko siya, "Kako, bakit umiiyak si Jesus dyan sa tattoo mo?" Sabi niya, malungkot daw kasi ito dahil hindi niya nakapiling yung ama niya. Tumango-tango na lang ako nun. Tumakbo ang bawat araw. Hanggang sa may mga bagong pasok ng pasyente. Merong rugby boy na nananaksak dahil aswang daw ang tingin niya sa matanda. Meron din namang talagang wala na sa sarili at ang boses niya ay pang duwende. Dahil sa ingay, ay nag-request ako na malipat ng kwarto. Napagbigyan naman at ang nakasama ko sa kwarto si Alfredo at yung isang may sakit sa kalimot na kahit pamilya niya hindi niya matandaan. Naging tahimik ang bawat araw. Nagbabasa ako palagi ng Biblia. Malakas ang pagbasa ko para marinig ng lahat. Kung hindi naman nagbabasa, kumakanta ako. Hinahayaan lang ako ng mga staff. Wala pa rin kasing programa yung rehab na yon.
Kakaunti pa lang din kasi kami noon. Actually, kakabukas lang din kasi nung rehab na yon. Basta palagi lang din kaming nagkukwentuhan ni Alfredo. Tapos yung mga sinasabi niyang paborito niyang pagkain, siya rin namang paborito ng tatay ko. Parang naguluhan ako nun. To the point na palagi ko na siyang naiisip. Bale, double deck nga pala yung higaan namin doon. At ako ang nakapwesto sa itaas. Si Alfredo naman sa lapag. Isang gabi nakahiga na kami nun. Sinilip ko siya. Nakatalokbong siya. Tapos nagulat na lang ako nung bigla niyang tanggalin yung talokbong niyang kumot at gulatin niya ako nang sabihin niya na, "Huwag mong isipin yan. Magpahinga ka na." Napabalikwas ako ng balik sa paghiga nun. Pumikit ako. Ang nararamdaman ko para bang may mga kamay na humihilot sa buo kong katawan. Parang nagmumula sa foam na hinihigaan ko. Agad rin naman akong nakatulog nung gabing yon. Kinabukasan tinanong ko siya. Sabi ko, "Ikaw ba talaga yan pa?" Ngumiti lang siya. Tapos nagulo na naman ang utak ko. Magmula nang sumapit ang gabi, ay nagkwentuhan na kami ng nagkwentuhan. Para akong bata na kinakausap ang tatay ko. Kasi siya ang lahat ng aksyon niya. Paghilik, pati yung mga nalalaman niya. 5 taon nang wala si Papa nun. Tapos yung Jesus na naiyak, bigla niya ulit ipinakita sa akin. Tapos nagulat ako kasi wala na yung mga luha sa tattoo niya. Tapos natawa siya sa reaksyon ko. Gulat na gulat kasi ako nun. Sabi ko, "Ako ba yan?" Sabi niya, "Oo raw." Kasi raw hindi na ako naiyak dahil nandoon na raw ang papa ko. Sa rehab na yon, may takal lang ng kanin na para sa'yo. Kung payat, 3 cups ang ibibigay sa'yo. Pag mataba naman, 1 cup lang. Ang sa akin naman, 1.5 cup. Sapat lang naman. Tinanong niya ako nun kung gusto ko pa raw ba ng kanin. Sabi ko wag na, bawal naman eh. Tapos bigla siyang humuni na parang ibon. At biglang may sumulpot na kamay sa bintana na nagbigay sa kanya ng kanin. Nagulat ako nun syempre. Sabi ko ako din. Tapos ang sabi niya lang, wala na raw. Tinanong niya raw ako kanina ayaw ko raw. Patago lang daw kasi yon, sabi niya. Tapos biglang may dumaan ng mabilis sa bintana. Nung makita ko yung mga staff, kumpleto naman sila sa kusina. Tapos nun, hindi ko na lang namalayan na Papa na ang tawag ko sa kanya. Hanggang isang gabi nagkwento siya tungkol sa mga naranasan niya. Na pinahihirapan daw siya ng mga staff dito sa rehab. Kaya naman nagalit ako. Nagwala ako. Ang nangyari tuloy, ipinosas ako ng nakahiga sa double deck na para ba akong nakapako sa krus. Kaya naman ang nangyari, si Alfredo na ang nagpapakain sa akin. Siya na rin ang naglalapit ng timba para makaihi ako. Kahit ang short ko, siya na rin ang nagbababa. Masaya ako nun kasi pakiramdam ko, siya talaga ang tatay ko. Tapos tinuruan niya rin ako kung paano kong makakatayo kasi nga nakaposas ang 2 kong kamay. Pinaupo niya ako na parang agila. Sabi niya, wag ko raw lalabanan ng posas dahil masihigpit daw yun. Ginawa ko naman. Tapos habang nakaupo ako, humakbang ako paunti-unti patalikod. Hanggang sa nakatayo na nga ako na kung titignan mo, parang imposible. Tapos nun bigla siyang naluha. Miss na daw niya ang pamilya niya. Nakikita niya raw ang mga ito pero hindi niya malapitan. Hindi niya rin makausap dahil hindi na raw siya nakikilala. Sumabog ang galit ko nun. Hinampas ko sa pader yung double deck. Nagising tuloy yung mga staff sa loob. Pagkatapos nun, pinahiga ulit ako at binago na ang pagkakaposa sa akin para hindi na ako makatayo. Doon ako sa mismong higaan ko ipinosas para wala talagang galawan. Tapos inalis na rin yung kasama namin na may sakit sa kalimot. Kaming 2 na lang ang natira doon. Sabi ko sa kanya, may nararamdaman akong ibang tao dito. Parang laging may naglalakad. Sabi niya, meron nga daw. Nakikita niya raw ang mga ito. May diwata pa daw. Yun daw yung lagi niyang kinakausap kapag nagsasalita siyang mag-isa. Parang nililigawan niya raw yun.
Nung nag-uusap kami noon, nakatalikod siya. Pagharap niya, natakot ako kasi yung mata niya kulay asul na umiilaw. Sabi ko, bakit ganyan yung mata mo? Ang mata niya daw na yon ay nakikita ang lahat. So tinanong ko kung ako rin ba ay kayang gawin yon. Sabi niya hindi raw. Kahit daw ang ikatlo kong mata hindi bukas. Nang bigla na naman akong may narinig na nagsalita. Sabi nito, Ako nga naririnig mo lang pero hindi mo ako nakikita. malaki yung boses nito. Tapos ang sabi pa, hindi daw siya magpapakita kasi baka daw matakot lang ako. Sabi ko naman, hindi. Ba't naman kako ako matatakot? Ang sabi ng boses, Sige, magpapakita ako sa'yo. pagkatapos ay lumingon ako sa bintana. At ang sabi niya, aba, hindi ka nga natatakot ah. Tapos ang sabi ko naman paanong matatakot? Wala ka naman. Tapos ang sabi niya, sarado nga daw pala yung ikatlong mata ko. Kaya hindi ko siya makikita. Tapos sabi niya, isa pa raw. Nang muli akong lumingon sa may bintana, talagang nanlaki ang mga mata ko. Kasi may isang malaking tao ang dumaan habang nakatingin sa akin. Nakayuko siya kasi mas mataas pa siya sa bintana. Natakot ako kasi as in sobrang laki niya. Tapos meron siyang sapasapang tabako. Sabi sa'yo matatakot ka Tapos natawa na lang din si Alfredo. Pagkatapos nun, sinabihan niya ako na bukas daw ay aalis na ako dito. Kailangan ko raw maging matatag sa araw-araw. Labanan ang mga mangyayari, lalo na sa gabi, dahil susubukin daw ako ng kaaway. Kinabukasan, may sumundo na nga sa akin na ibang rehab. Kasi hindi raw ako ma-handle ng maayos nung rehab na yon. Pero pagkagising ko nun, wala na si Alfredo sa kwarto. Hinanap ko siya pero hindi ko siya nakita. Hanggang sa nalipat na nga ako sa mas malaki pang rehab. Mas maraming tao roon. May mga programa sa rehab na yon. Pero ayun nga, mas crowded. Idiniretso agad nila ako sa isolation room. Parang Bartolina. Ako lang mag-isa tapos may isang nagbabantay sa loob ng kwarto. Ikakat ko na tong part na to kasi halos parehas lang naman sa kabilang rehab. Nagwawala ako sa kwarto at sigaw ng sigaw. Nang biglang may staff na dumating. Ang mata niya ay kulay asul din. Tapos nagsalita siya. Ikalma mo ang sarili mo. Diba sabi ko sa'yo, babantayan kita? Tapos ay ngumiti ito ng kaparehas ng kay Alfredo na mayroong bunging isang ngipin sa gilid. Kumalma na ako pagkatapos nun. After 15 days, isinama na ako sa programa at dito na nga nagsimula ang laban. Tuwing gabi, sa third floor ako pinagkukwarto. May mga kasama ko doon. Tuwing 7 p.m, pinapatay na ang lahat ng ilaw. Unang gabi pa lang, mababaliw na ako. Dahil kada ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mga anak ko na ang muka mukhang duwende. At tawa sila ng tawa. Nag-alala ko ng husto nun dahil baka kung ano nang nangyayari sa kanila. Panay ang dasal ko ng ama namin. Tapos susubok ulit akong matulog. Pero ayan na naman. Paulit-ulit iyon, gabi-gabi. May ilang linggo rin akong hindi nakakatulog sa gabi. Sa tanghali na lang ako nabawi ng tulog kahit papaano. Nung huling araw na hindi ako makatulog, hindi ko na kinaya. Kasi ang asawa ko naman ang nasa panaginip ko. Galit na galit siya sa akin. Lalo akong pinanghinaan ng loob. Sinabayan pa yun ng batang tumatakbo sa third floor tuwing iihi ako. At isang itim na figura na nasa tabi ko tuwing nananaginip ako ng masama. Nagsabi ako sa mga staff na hindi ko na kayang bumaba para mamrograma dahil hindi ako nakakatulog. Agad namang pumunta sa akin ang house parent namin. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako nakakatulog. Sinabi ko sa kanya yung mga nararanasan ko at pinayuhan niya ako ng maganda. Sabi niya, maayos daw ang mga anak at pamilya ko.
Ako nga raw hindi nila pinababayaan. Yung mag-ina ko pa kaya. Gawin ko raw silang inspirasyon para pag bumalik na ako sa kanila ay maayos na ako. Ibinaba niya ako sa second floor para daw kumalma ako at baka sakaling makatulog na ako. At ayun na nga, mula noon ay nakakatulog na ako ng maayos. Sumasali na rin ako sa programa. Nung lumabas ako ay isa na akong CO, pinakamataas na officer. Halos 3 months din akong naging hepe at sa palagay ko marami rin akong natulungan sa mga payo at mga pag-alalay ko sa kanila para maging maayos at maging panatag sila sa loob ng rehab. Alam kong nandiyan pa rin si Papa, nagbabantay sa akin, kaya lahat ng ginagawa ko ay tama na. Baka kasi mamaya turuan na naman niya ako ng leksyon. Para sa akin ay ito na ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ko na nalagpasan ko. Tsaka nga pala Boss Kira, bago ko umalis ng bahay nun, bago ko nawala sa hulog, ay nakita ko na si Alfredo sa screen ng TV namin habang nanunood kami ng YouTube. At ang title noon ay Passion of the Christ. Tapos yung mga staff naman ng rehab, especially yung house parent namin, ay nakita ko na rin sa cellphone ko sa Facebook. Pero puro mukha lang nila. Hanggang dito na lang Boss Kira. Sana mapakinggan ko tong kwento ko. Isa na akong VA ngayon, kaya lagi akong nakikinig sa channel mo habang nagtatrabaho. Maraming salamat Boss Kira at sa mga tulad kong tagapakinig.